Noong una, ano eh, parang syempre medyo, hindi masyadong nag-viral. Ibig sabihin, hindi masyadong ano. Pero, na-realize ko ngayon na hindi na importante yun eh. Yes. Hindi na importante yung sobrang viral or whatever. At least, nagawa ko yun. Yung Gets. importante. Yun ang pinaka-importante na yung creative process, magawa mo lang, tas okay na. Syempre, as an artist, syempre, ang pinaka-challenging part is kung ano yung what's next, di ba? Yes. What's next? Ano yung bagong, ano yung bagong mo mapapakita sa madla, di ba? So, Kasi ngayon nga, I mean, serious musician ka, at the same time, do comedy. Hindi ka naman natatakot na ma-brand ka as comedian instead of musician na, kasi maraming tao na nakaka-appreciate sila ng music pero hindi nila gets yung level of musicianship mo. Hindi ka naman natatakot na ma-brand ka as more of a comedian than a musician. Ang mga susunod nyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Joper Ril, isang musician, songwriter, comedian at producer. Siya po ang gumawa ng viral hits na R&B version ng Salamin-Salamin ng Bini. OMG birthday ko rin yon. At ang sarap mabuhay. Paalala lamang po, may kanya-kanya po tayong pananaw, preferensya at layunin dito sa mundo. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang dalawang manlilikha lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang matuto sa isa't isa. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is Epic. Bro Jopper, maraming salamat sa pagpapaunlak sa invitation ko na mag-guest ka. Sobrang big fan kami ni Jimbert ng music and ng work mo talaga. As in, sa mga tropa ko, lagi kong piniplay panahon pa lang nung bawal lumabas. Yung OMG birthday ko rin yun. Yung ang sarap mabuhay, paborito namin magtatropa. Thank you so much. Maraming salamat. Sobrang dami mong sayang na ibigay sa amin, sa totoo lang. Kaya thank you talaga. Salamat din. Bali, talo na kagad tayo sa unang tanong kasi mag-introduce naman ako sa iyo sa before na itong episode. May introduction naman tayo. So, punta na kagad tayo sa unang tanong. Bali, yung una kong tanong is para sa iyo, Jopper. Ano ba ang role ng isang musikero sa lipunan? Ang para sa akin, ng role ng isang musikero is something na for the mental state na para mapasaya ang madla, mapaiyak sila. So depende sa kung ano konteksto ng isang kanta, 'di ba? So yun actually yun eh. Then nakakatulong din siya sa health na eh. Bukod sa mental, sa physical din, yun ang for me yun ang Saka ang daming taong nare-regulate nila yung emotions nila dahil sa music. Yes, and it take you places eh, diba? So, yun. Yung sa mental health nga, kung inabanggit mo nga, ang daming taong, kunyari, may pinagdadaanan. Nakakahugot ng inspiration o ng kumbaga ng expression dun sa music eh. Kung kunyari na heartbreak sila. Heartbreak, yeah. Nakakaramdam sila. Pero at the same time, may mga kanta rin na uplift naman sila. Alam mo naman ng Pinoy, sobrang sensitive. Punta naman tayo bro sa start mo sa music. Paano ka nag-start as a musician? Nag-start ako when I was, actually professionally, nag-start ako ng 9 or 8 years old. Pero, professional? As a artist talaga. Pero, nag-start ako, parang growing up, parang 3 or 4 kasi na-discover ko na nagde-drums ako. Drums muna ang una mo? Una ko, ang unang instrument ko is drums kasi parang nakikita ko yung kuya ko kasi drummer yung kuya ko eh. Yung brother ko, drummer. So parang gusto ko rin gawin yun. So parang gusto kong gayahin, like ganon. Then age of 4, 5, discover ko na sa sarili ko na gusto ko kumanta. Dahil si mama at papa ko kumakanta. Si papa ko nagpa-piano. So, gusto ko mag-piano. Ang regret ko lang nung bata ko, hindi ko napag-aralan mag-gitara. Though, medyo may alam din, pero hindi usually hindi talaga proficient sa
pagigitara. Pero hopefully, balang araw, bagong instrument, bagong keyboard, pero keyboard talaga ang main mo eh. No? Yeah, kahit sa pang-arrangement talagang keyboard. Sa performance, even sa performance, live performance, yun ang gano'n. Ako, ang regret ko lahat ng instrumento, hindi ko inaral na maaga. Ano naman tayo? Kung mapunta tayo, ano yung unang-unang kantang natutunan mo naman kantahin? Ano nga bang unang kantang, hindi yun eh, hindi. May audience tayo. Hindi. Actually, ang unang... Yung kahit natatandaan mo lang na unang-una mo nakabisado. Yung ganun. I think sa pagkanta, Just Once. Just Once? Oh, grabe yung bigat, James Ingram. Kasi madalas ko siya napapakinggan noon. Tapos kausuhan ng Heaven Knows, Rick Price, mga ganun. Yun yung mga madalas ko napapakinggan noon. Sa akin noon, Greatest Love of All at saka Ben ni Michael Jackson. Yun. Michael Jackson. Michael Jackson talaga. Feeling ko alos lahat ng batang musikero, pinakanta ng mga batang kanta ni Michael Jackson. Tapos biglang pinapasample ka ng magulang mo, mag-Michael Jackson ka. Pati sayaw, no? Pati sayaw. Siyempre, ano yan eh. Lalo na pag Christmas, mamamasko ka sa ninong at ninang mo. Oy, pakitaan mo nga ng Michael Jackson. Anong pinaka-paborito mong kanta ni Michael Jackson? Top 3? Yan ang mahirap na kanta. Dahil super fan ako ni Michael Jackson. So, Ako rin. I think, una dyan yung Wanna Be Starting Something. Pangalawa, siguro Off the Wall. Off the Wall, ako rin paborito. Off the Wall. Pangatlo, Human Nature. Human Nature talaga. Human Nature. Porcaro. Hindi, ako Human Nature, isa sa mga unang-una ko natutunan kantahin talaga. Yeah. Ano bro? Sa instrumento, aside sa drums and talagang wala ka na ibang natutugtog? Boses. Yeah. Boses. Boses. Then parang dahil yun lang alam kong gawin, na i-apply ko siya sa arranging. Sa pag-aareglo. Yun nga, yung mga ginawa ko sa internet. Yung nakita nyo sa YouTube. So, yun. Sobrang lupit talaga ng music ni Joe Parasin. Saka ang ganda kasi na may comedic vibe. So, parang sobrang iba niya. Sobrang kakaibang niche niya na sobrang serious musician mo. Pero you kinda do unserious music di ba? Parang yeah. Sobrang niche siya. So, para talagang sobrang nakakatuwa. Actually, lumabas na lang yung pagiging comedic ko. Parang lang eh. Nung pandemic na lang yun. Kumbaga, sige, bahala na sila kung anong magiging reaction ng mga tao, di ba? So, bahala na lang. Sige, you should get out of the box, di ba? Dati kasi mahihain ako eh. Totoo yun. Noong bata pa ako, pag, kuwari, magpe-perform ako sa maraming tao, nahihiya ako talaga. Talagang nervous ako tapos dahil hindi ako sanay eh. Pero syempre, sinusuportahan ako ng magulang ko. Yun nga, kita ko talagang suportado ka ng shout out. Saka kahit sa mo kasi sa music video mo na ang sarap mabuhay, nandun din parents mo na nakakatawa. Even sa recording process, sa arranging, ayan, silang sa akin. So, simula bata pala ako, sinusuporta nila ako. And then, sinasabi nila sa akin, dapat yung i-improve mo. Diba? So, nakatulong yun sa akin. Hanggang sa naging recording artist na ako nung age of 8, 9. So, yun na. Although, nervyoso pa rin ako eh. Kasi, yun nga, dahil di ko pa alam kung may mga times na hindi pa ako kumpiyansado dun sa performance ko. Minsan ganun eh. So, kailangan ko pa mag-practice hanggang sa dumating na yung time na talagang pwede na ako sumampa sa mga gigs. Kasama ko si mom and dad ko sa mga events. Ayun. Kayo rin ang magkakabanda ng parents mo? Yeah. Si Papa guitars, ako ko piano. Then, May dagdag ko lang doon sa sinabi mo kanina na na mahiyain ka. Parang halos lahat, marami akong kilala musikero na sobrang mahiyain dati before tumutugtog talaga sa stage. Yeah, parang almost lahat naman ata ng mga artists nagsisimula sa ganun dahil syempre wala tayong idea anong, di ba? Tsaka mas maraming magagaling na artist na mahiyain. Na magugulat ka sa personality nila na pagka yung music nila, pagka sa stage, kala mo una-una nila yung stage, pero pagka sa labas na ng stage, ang hirap kausapin. Tawag doon. Tsaka yung
nung sabi mo na nung wala ka ng pakialam, nung gumawa ka na ng mga comedic videos, parang ganun din halos lahat ng mga taong nakagawa ng something great, di ba? Yung parang kung kailan wala din na nila inisip yung iisipin ng ibang tao at saka lang sila nakagawa ng honest work ba? Parang yes. nakakatawa. Punta tayo sa influences. Nasabi mo kanina si Michael Jackson, isa sa mga influence mo. Number 1 Sino yun. pa yung mga, kunyari, top 5 musical influences? Top 5. Nasabi ko na si Michael Jackson Nasabi ko na si Michael Jackson. Pangalawa, Earth, Wind & Fire. Earth and Fire ako yan. Ayan. Pangatlo, Al Jarreau. Oh. Kasi nakikinig ako ng mostly ng mga 80s jazz. Pang-apat, sino kaya yung pang-apat? I think sino ba to? May mga kanta ni David Foster siguro. David Foster. Dami. Maraming hit song si David Foster. Kung makapaglagay ka lang ng anong David Foster tune yung pinaka-paborito? Ano yun? Yung Hard Habit to Break ata yan. Mga ganon. Mga Chicago. Chicago. You're the Inspiration. Yung mga ata no? Sige, dun sa artist muna. Panglima, ang hirap nitong tanong na to kasi ang dami kong artist na talagang sobrang ina-admire ko Oo. Hindi, yung malaki talaga yung influensya sa'yo. Bruno Mars. Oh, yeah. Well, Michael Jackson. Yun yung influence. Sobrang hilig ko talaga sa pop music. No? Ano naman, ilang taon ka nung unang beses ka naman nagsulat ng kanta? Nung 9 years old ako. Wow, grabe naman. 20 years old na ako nung unang beses ako nagsulat. Binigyan ako kasi mom and dad ko, usually sila nagsusulat ng music para sa akin. So, parang that time, parang syempre, ginagabayan nila ako, ganito magsulat. Ganito ang process niyan. So, gawa ka ng lyrics mo. Tulungan kita, ayusin ko. Yun ang namin. Yun ang iba rin talaga yung nag-guide ka sa creativity nung bata pa lang. No? Yeah, tapos yun, at that time, syempre, member sila ng PhilSCAP. Pinamember nila ako ng PhilSCAP. Sabi ko, ikaw pinakabatang member ng PhilSCAP. Noon yun. Nung that was 2009, no? 2009, 2010. 2008, associate member pala ako. Pero naging regular member na ako noong 2011 ba? Tama? 11, parang gano'n. Ako hindi pa ako member ng PhilSCAP kahit apat na kanta. Oo nga Pero sige. Pero magkikita-kita din tayo doon. Tawag dito. Punta naman tayo sa YouTube. Ilang taon ka naman na nag-YouTube na? Kasi nakita ko YouTube, tagal mo na pala nag-upload. Oo, 2012 yun yung YouTube ko. 12 years ago. 12 years ago. 2012. So, yung mga videos ko noon, usually, covers. Doon nagsimula yung mga covers. Yun lang. Talagang covers lang talaga. Then, may mga few originals din ako na-upload noon. And then, yun nga. Unang nag-viral ang YouTube video ko dahil sa ni-revive namin ni mother ko yung Alaala. Alaala. Ng Barangay Love Stories. Yung pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo. Yan, every day yan sa Barangay LS. Papakinggan nga namin. Ayun, so bago magsalita si Papa Dudut, yun yung theme song. So yun yung pinakaunang video na nag-viral sa YouTube ko. And then wait lang, matanong ko lang. Para sa mga sa mga nagsisimula pala sa YouTube, ilang taon ka mula nung nagsimula ka ilang taon nung mula nagsimula ka mag-YouTube hanggang yung unang viral video mo? Ilang taon ako? Hindi, ilang taon ka nang nag-YouTube mula nung unang viral video mo? Since 2012 na So 12 years? Hindi, yung first viral mo, anong taon yung first viral video? First viral, 2016 yun, 2016. 4 years. 4 years, Laking bagay nun, kasi minsan kung gagawin mo yun, sa mga unang 2 taon pa lang, baka sumuko ka na, hindi mo na ituloy, di ba? Pero ikaw, sa pang-4 na taon mo pa, nung naka-viral ka, so parang wala. Inspiration lang sa mga ibang tao. Kailangan lang nilang gawin Kailangan walang alam mo yun, parang, parang, you have to find your spot You know, parang kailangan mag-experiment pa para lang makuha mo yung, yung ingredient na yon or yung magic na yon. Ito na yon. So, yun. So, pagkatapos ng unang viral, ano pa yung? Yun, ito na, yung bawal lumabas. Right after. 4 years after. 16, 17, 18, 19, 20. Yung pandemic. You know? Grabe, tas ano naman yun, ilang taon? Bali,
4 years ulit bago 4 ulit years. nagka-viral. Yun ang, Okay, although ang nag-viral tong Bawal Lumabas sa Facebook. sa Facebook na. Yun yung nag-hit ng 1 million within 24 hours. Yun lang yung yun lang yung hindi pa yung full version yun kasi trip lang eh. Kasi nung sumikat yung Bawal Lumabas is maraming mga kaibigan ako na singers, musicians na nag-cover ng remix na yon. Sa classroom may batas, bawal lumabas. Yun, 'di ba? Alam mo naman yun. So, maski ako, nakita ko yung yung mga videos, gawin ko nga to. Ayun na. Kung matanong ko lang, ilang araw mo ginawa yung arrangement nun? Yung yung 1 minute version, madalian lang within the day. Pero yung right after the nag-viral na yon at sinabihan na ako ng mga madla na gawin na yung full version. Siguro within the day din pero pinolosh ko pa talaga maigi. Bilis mo, no? Grabe. Kasi kailangan at least kahit paano makahabol ako eh. Then ayun, nag-viral siya sa YouTube ng umabot siya ng 300 plus ngayon o 400 ata, parang ganun. Grabe. 400,000. Yun talaga, nung pinakinggan ko yun, bilib na bilib ako kasi sabi ko, di ba, unang-una, napaka-petty nung balita. Pero nagawan mo ng art, tas ang lupit talaga, just, tas in legit na acid just yung vibe niya talaga. Dun lumabas yung yung James aking Ingram vibe na eh. Kasi usually sa mga gigs namin, yung tugtog namin mga 80s, 70s. So parang nai-apply ko siya din dun sa sa Bawal Lumabas. Saka nakakatuwa kasi siya, sobrang serious nga niya. Like alam mo magaling na musikero yung tumutugtog. Pero kahit yung mga pasok ng adlib talagang nakakatawa, ang comedic pero ang legit. Yeah. Ang saya talaga nun. Yeah, that was, kung matanong ko lang, paano ba yung yung songwriting and music production process mo? Actually, ang process ko sa sa paggawa ng kanta, minsan sabay ako magsulat eh. Sabay ang melody and the lyrics. May times naman na lyrics muna before the melody. Totoo. May mga times na ganun. Pero usually yun ang aking workflow eh. Kasi para tumama sa bara yung isang verse, halimbawa, or phrase na yon, kailangan tama din dun sa melody. So yun ang aking Paiba-iba rin talaga ang kanya-kanyang method. Bawat kanta, iba-ibang method din eh. Depende sa inspiration eh. Tawag dito, pagdating naman sa lyrics, kasi yung mga, kahit yung mga original songs mo, medyo may konting depth yung lyrics niya, tsaka medyo out of pocket, katulad ng OMG. Ang layo nung nung... sige, mamaya natin pag-usapan yung bawat kanta. Paano naman paano yung storya nung OMG birthday ko rin yun. Kasi yun yung isa sa mga paborito talaga namin. Ito talaga yung nag-viral din talaga. So, actually, nakita ko yung ganun din, like Bawal Lumabas, nakita ko yung meme na sila Karen Davila and Laika. Oh my God, yun na. So, ginawan ko siya ng remix dahil parang, yung boses ni Karen Davila parang tumama doon sa E minor 7. So, okay. So, inareglo ko siya. Lagyan ko ng piano, sinample ko, okay. So, parang, okay, pwede to. Tapos, nag-record ako sa phone ko. Actually, marami dito. Talaga yung idea sa'yo. Birthday mo, birthday ko. Hindi pala. Birthday. Mayroon pang ibang bago maging birthday, bago maging ganun yung melody nun. Yung melody nun, maraming mayroon version. Pang may ibang version pa nun. Parang, so hanggat sa dumating na ako sa point na, birthday mo, birthday ko rin yun. Ito na yun. So, lagay ko na yun. I-apply ko na siya. So, yun yung process niya. Then, yun na. Ginawan ko, like Bawal Lumabas, ginawan ko lang parang, parang teaser lang. Parang hanggang doon lang. Dahil syempre, lang naman eh. Parang for fun lang. Trip lang. Sa studio ko pa sinut yun. Yun yung una. Then nag-viral sa TikTok. Ayun teaser lang. Teaser lang. Yun na. The rest is history. Paano yung kasi napansin ko dun sa video, kahit yung video po sobrang galing eh. Napansin ko dun sa video, medyo medyo Michael Jackson and Earth, Wind & Fire. Yung full version. Nasa isip mo na talaga sila nung ina-arrange mo siya or yun nagkataong lumabas lang talaga sila na gano'n? Actually,
actually same kasi sabi ko naisip ko sige gawin ko na lang na na parang retro 70s na style. So 70s disco na parang tawag dito na Grease. Parang ganun yung dating. Stayin' Alive, mga ganun. Disco talaga yung pati yung outfit ganyan. Tapos pinahanap ko pa kay mama ko yung outfit ko na 70s na gamit ni Papa noon. Sabi ko, hanapin mo yung may ganun, yung may laylayan dito tapos yung naka bell bottom. Ayun. Buti po na itatabi niyo pa yung mga damit na yun. Ay si mama ko talagang nagtatabi ng mga magagandang damit. So mahilig siya sa ganun. So yun. Then siya in-instruct ko siya doon sa music video na ageto ganyan. Ako na bala mag-edit niyan. So, ayun. Grabe kayong pamilya lang talaga yung gumawa nun. Nung napanood ko yung MG birthday ko yun, gets ko na siya, na syempre na parang independent kind of production siya. Yeah. Pero ang talagang pinagplanuhan na talagang medyo ginastosan din. Tapos nagulat ako na mama mo lang pala yung nag-video dun. Yeah. Pero actually, Galing. Yung video, din parang rush din kasi sabi ko nga hanggat nandyan ba kasi medyo na late dahil nung pa yan di ba? Parang kailan ba na-release? Parang July. Parang ganun around parang 2 months before or 1 month before na ilabas yung full version, yun na. Bali from from songwriting, production hanggang music video matapos, gaano katagal inabot yung buong proseso na yun? Parang sabihin natin mga 3 to 4 weeks din. Pero medyo may effort din kahit kalokohan, di ba? Yun nga Hindi, yun nga talaga. Doon ako sobrang believe sa'yo. Kasi nga, kumbaga bihira yung ganun yung parang technical nagpapatawa, kalokohan. Pero pinag-effortan talaga na legit art siya. Pag tinignan mo siya, legit art siya. Yes, yun yung dun parang dinaan ko na lang din sa, showcase din ng talent. So, yun. Sa editing, paano mo sa editing? Kasi bihira rin yung, alam nila yung technique kung paano ilalabas yung gusto nilang effect di ba? Parang sa editing naman, usually, pag nag-edit ako, iniisip ko yung vibe ng music So, katulad nun, di ba, yung birthday ko, yun, sinasabay ko sa bagsakan, sinasabay ko sa energy, kung ano yung pwedeng angulo. Chocolate sa effects kumukuha mo yung VHS, like VCR effect. Diyan, ang galing talaga. Sobrang believable. Saan yung setting nun? Bar nyo po yun? Meron kaming yung bahay namin kasi merong parang lounge sa taas. So, usually, noon kasi si mom and dad ko, kumukuha ng mga talent noon na dinadala nila sa Japan. Sa Japan, opo. Ayun, medyo nagtagal naman, although pero ngayon, tawag dito, inayos namin siya ngayon. So, parang practice na din namin. At the same time, nung pandemic, nagla-live stream kami doon. Akala ko po parang resto bar nyo. Pero meron silang resto bar dati before na magawa yung bahay nila. Kasi yung mga ibang gamit doon, galing sa dati nilang resto bar. Lounge sa Project 6 noon. Ano naman? Yung lyrics naman ng birthday ko rin yun. Yun kung i-elaborate mo lang, gets na galing siya kay Karen Davila. Pero kasi talaga, yung lyrics ng MG birthday ko yun, like talaga tumatakbo sa isip ko, saan nang galing yun? Sige. Yung lyrics is tawag dito, talaga pure comedy. Diba? Literal. Bungad pa lang ng kanta, yun agad unang birthday ko rin yun. Gano'ng katagal mo siya sinulat? Parang within the day din, no? Within the day. Kasi laro-laro lang talaga. Parang lang. Ayun, then naisip namin na mas comedy pa yung verse kasi, di ba? Gagastos sila, ganyan. Tapos yung gagastos talaga yun yung dumali sa akin. Tapos in-insert ko, mayroong magsha-sharon dyan. Mayroong magte-take out dyan. Hindi. Geto ang lyrics niyan. Parang bawal lumabas di ba? Yung, di ba, halika na tayo mag-umpisa. Ay, sa wakas, hindi na ako nag-iisa. Mag-share ka na, gagastos. Magka-birthday. Ito yung fun part. Imbitahan, pamilya at katropa. Basta bawal. Take out at plastic na dala. Bawal. Sinabi ko ng bawal sa uli, bigla kong binawi. Ibulsa mo na lang. Nakakatawa. Which is nakakatawa din dahil reality
ano yun, nangyayari din siya sa ano eh. Sa reality. Nangyayari siya sa reality dahil alam mo naman tayo mga Pinoy, we can't resist, di ba? Oh. Hindi, tsaka natutuwa ko dun na, yun nga, kaya nga out of pocket siya. Kasi, sobrang normal na nangyayari siya, yung magkakatropa kayo, tapos, magkakalapit kayo ng birthday o magkakasabay kayo tapos magsasabay na lang kayo ng celebration para makatipid. Oo. Pero hindi mo isipin lalabas sa kanta yung theme na yun eh. So para talagang sobrang... Then meron ding magandang message yung kanta like yung sa bridge, no? Yung sa gitna. Iwanan muna ang mga problema. Sama-sama tayong lahat ay magsaya. Ito'y minsan lang sa isang taon. Tatanda na naman tayo. So, ibig sabihin, minsan lang to. So, may message pa rin. May magandang message pa rin yung song. So, yeah. Ang ganda. Punta naman tayo dun sa isang, yun yung parang unang-una kong paborito talaga. Yung Ang Sarap Mabuhay. Yeah. Kaya ako unang napanood yun kasi, sa ads. Parang nakita ko sa ads kasi parang, di ba yung nagdati rin, nag-ads din ako ng music ko, medyo vintage din. So feeling ko kaya lumabas yung ads na yun kasi medyo vintage, medyo pareho tayong vintage. Nakita tas sa algorithm. Talaga sabi ko, ang legit ng music video na vintage. Paano niya nagawa yun? Tapos unti-unti, unang-una, parang natatawa ako na vintage na totoo siya. Tapos bigla nagulat ako, kabisado ko na yung kanta. Tapos talaga pinaparinig ko sa kanila yun. So yung proseso naman nung Ang Sarap Mabuhay. Actually, itong Ang Sarap Mabuhay, hindi siya bagong kanta actually. Nirevive ko yung song from my father. Oh, okay. So, yun yung kanta na galing sa album ni Papa ko noon na Kailan Kita Mayayakap. That was 1986. Wow. So, parang kailan niya? Parang more than 36 years ba? Grabe, ang tagal na parang kanta. Kaya pala 30 plus years. Vintage nga yun. Oo, kaya, pero, actually, iba din yung areglo noon. So, sabi ni Papa, gawin mo medyo, mas funky pa yung dating ng tunog din na medyo may mga minodify lang kami na lyrics sa second verse. Ito, ganyan. Then, ayun. Kayo po ang nagsulat nun? Yeah, silang dalawa po. Then, ako rin, nagsulat din ako sa second verse. May mga konting minodify lang. May minodify nga kayo. Ayun naman, yung sa arrangement naman, paano yung naging proseso nun? Like, malaki ba yung nagbago dun sa arrangement nung dati? Or like, same vibe, nag-iba lang talaga yung... Same vibe, nag-iba lang yung yung parang mga bagsakan. Like yung pero same, inabsorb ko pa rin, tan, kasama yun. Pa rin nandun talaga. Kasi nung una ko napakinggan, pwede to So, sana naka-upload din po sa YouTube yung original actually, version. Soon, i-upload yan. Nakaka-curious yun. Punta ulit tayo sa music video kasi sobrang idol ko talaga yung paggawa mo ng music video eh. Ang ganda ng style nung paano nyo na-achieve yung style na yun. Actually, napag-usapan namin ni Mother initially. Sabi ko, since 80s or 70s yung vibe ng music video, dapat yung song, dapat ganun din. So, para mag-match. Then, naisip namin na parang band tayo. So, yung bassist, si Tito Romy, ayan, shout out Tito Romy, sakto, nasa Pinas siya. So, pinag-aralan din yung bass kahit paano para mag-match din yung sa even though hindi siya nag-record nun. Dahil lahat ng, lahat ng mga kanta, OMG birthday ko rin yun, ay virtually ginawa ko sa DAW. DAW. So, pati yung bass nun, yeah. Ikaw, isa keyboard din. Opo. Sa controller, wow! Yes. Tunog bass talaga. So, parang... May slapping pa na tunog yun, di ba? Siguro dahil madalas ako makinig ng mga jazz, mga 80s jazz fusion. So, parang, alam mo yan, ine-emulate ko yung sarili ko. Ito yung bass niyan. Bakit ito? So, may mga limit din at the same time na hindi kayang sa bass. So, yun ang... parang nabanggit mo kanina before tayo mag-start. This time, iba yung nag-shoot nung video, di ba? This time, iba na nag-shoot ng video. Medyo ginastosan na para at least kahit paano, dahil original music to. So, mag-effort tayong konti. At saka, yun, nagbihis kami ng costume. Talaga, lapit na music video na yun. Isa sa pinakamalulupit na music video na napad. Kasi, gets naman din na parang independently produce siya. Pero at the same time, talagang alam mo nga na pinag-effortan at ginastosan at pinagandaan din. Yeah. Saka natutuwa lang po ako kasi first time ko nakapanood ng music video na magkakasama yung yung artist tsaka yung magulang. Yeah. Family affair talaga. Nakakatawa siya, ang cute nun panoorin. Tawag dito. Yung huli-huli naman.
Yung pinaka-viral, lately ito yung pinaka-viral na talagang halos lahat na ng kilala kong tao na panood ito ang nag-beat sa bawal lumabas actually sa YouTube. Yung salamin kasi sa totoo lang, paborito ko na yung kanta bago pa nag-viral yung sayo. Tapos yung nag-viral yung sayo, my God, talagang nagiging topic siya ng tropahan namin. Pinaplay namin. So yun naman, oo. Ayun, salamin. Yun yung yun yung syempre, 'di ba nag-viral ang Beanie. So, ayan, shout out sa Beanie. Ginawa ko rin like bawal lumabas, OMG birthday ko rin 'yon. Like cover lang 'yon. Like ginawa ko lang na 1 minute, parang ganun, 1 minute 32 seconds na lang, na from verse hanggang sa chorus na yun lang. Naisip ko lang kasi na ganun dahil yung melody ng Salamin parang parang R&B to eh. Parang R&B ang dating. Tapos nire-harmonize ko yung yung chords, iniba ko yung atake, like parang kasi ang gusto ko talaga mangyari dito. Kasi may nagre-request dati sa akin na kumanta ng Salamin. Hindi ko makanta dahil pambabae yung kanta. Okay, so at least parang para sa akin, parang may sariling version na rin ako. Parang pag kinanta ko siya sa gig, pwede. Pwede kong kantahin yan. So, yun. Parang for fun lang din. Tapos dahil mahilig din akong makinig ng R&B noon. Like Usher, Mario, you name it. Chris Brown, Neo, yan, mga ganyan. Tawag dun. Tawag dito. Paano mo napag-decidean na gagawin mo na siya na music video na ganun yung atake? Kasi parang ang effort talaga nun. Like kahit yung simpleng props na cellphone, yung kotse, yung itsura nung wala lang. Actually, initially, nung ginagawa ko na yung production, yung mismo full version actually, hindi ko pa nire-record yung vocals, naisip ko na dapat medyo mag-effort na ako sa video. Kasi usually pa nagko-cover ako, madalas sa sa studio ang shoot eh. So naisip ko mag-effort naman ako dapat ng So, yun, naghanap ako bumili ako ng t-shirt, naka-bonnet, naka-shades, so, kung ano-ano pang mga, tapos medyo nagpakita na konting dance moves, ganyan. Lalo na sa dulo, Diyos ko, tontuwa kami, doon sa umuulan kasi yun staple sa mga 2000s na music video yun eh. At saka yung video na yun, actually kami lang ni Papa yun eh. Sabi ko kay Papa, pakisuyo muna. Kasi kailangan ko na tong video na to eh. So, nag-shoot kami nun, yung bagyo. Nung nung Karina ba yun? Karina! Ako, binabaha kami dito nun. Tama. Karina ba yun? Yun ata yun, September, parang... di ko alam. Karina ba yun? I don't know. Basta bagyo yun. Kasagsagan ng bagyo yun. Tapos, naghintay pa kami dahil pabugso-bugso yung ulan eh. So, kailangan medyo umulan pa konti para talagang mas effective. Okay. Ayun, umulan na. Sige. Ito na. Ganun na ako. Kung ano nang ginagawa ko. Nakakatawa talaga yung dance move. Talagang sabi pa ng tropo ko, abangan mo. Talaga inabangan talaga namin. Nakakatawa. Tawag dito. Ay, okay. Tawag dito. Punta lang tayo sa paggawa mo ng music and all. Ano naman mapapayo mo sa mga batang artist para maging magaling at makahanap ng sarili nilang niche sa music? I think yun nga, kailangan lang tuloy-tuloy lang yung paggawa. Gawa lang ng gawa. Yun lang talaga. Just like kung ano yung ibang mga payo ng mga ibang mostly mga huge artists. Tuloy-tuloy lang kasi yun ang mahanap mo rin yun eh. Yun yung spot mo eh. Like kung ano yung na-achieve ko ngayon. Tuloy-tuloy din ako gumawa ng music. And at mahalin mo yun kasi yun ang pinaka-importante. Kaya ko nga ginagawa ito dahil sobrang love ko ang music. At fan din ako ng mga artist na ina-admire ko. So, yun. Ito lang, matanong ko lang. Kasi, di ba, nga, nagva-viral ka.
Pero realistically, and alam naman natin na hindi lahat ng magagawa natin nag-viral di ba? Yeah. So sa'yo, paano mo hinahandle yung fact na kunyari, ito, yung galing kunyari ng yung bawal lumabas. Tapos yung mga sumunod mo is hindi naging kasing boom nung ano. Paano mo siya hinahandle emotionally, yung mga ganong instances? Noong una, parang syempre medyo, hindi masyadong nag-viral. Ibig sabihin, hindi masyadong Pero, na-realize ko ngayon na hindi na importante yun Yes. Hindi na importante yung sobrang viral or whatever. At least, nagawa ko yun. Yes. Yung importante. Yun ang pinaka-importante na yung creative process, magawa mo lang, tas okay na. Syempre, as an artist, syempre, ang pinaka-challenging part is kung ano yung what's next, diba? Yes. What's next? Ano yung bagong, ano yung bagong mo mapapakita sa madla, diba? So, well, ako, na lang go with the flow. Yes. Yun ang ginagawa ko. Doon din kita sobrang nire-respect kasi talagang yung fact na, yun nga, sobrang kakaiba nung ginagawa mo, so wala pang gumagawa. Well, sila Bitoy ginagawa yan. Pero kasi yung level of seriousness mo sa music and all, tapos independently produce pa. Nakakabilib talaga. Pero kaya kita nire-respect kasi yung sa fact na despite the comedic siya and all, yun nga yung parang nag-e-enjoy ka lang. Yeah. Yung ginagawa, yung kumbaga, kaya mo ginagawa yung mga ginagawa mo sa music kasi gusto mo lang pasayahin yung sarili mo. Yes. Yung hindi mo iniisip kung ano ba yung tingin ng manonood. Yeah, hindi ko na inintindi yun. Kasi nung mga 18, 17 years old ako, sabi ko, gusto ko maging sikat. Pero ngayon, tumatanda na ako, parang, di ba lang din masyado na maging sikat? Basta masaya ako sa trabaho ko, nakakain ako, nakakatulog ako na maayos. Totoo yun. Yun na lang yun Tsaka kasi kung isipin mo rin talaga, parang pag sikat naman, di mo na masyadong gugustuhin yung buhay na sikat Oo, marami ka lang pera, pero wala ka namang oras, tapos wala kang privacy, tapos walang... saka parang, alam mo, di mo na ma-enjoy like yung, ito, may freedom pa ako at least, di ba? Totoo. Matanong ko lang, yung humor mo kasi yun nga, sobrang patok na patok yung humor mo. Saan galing yung humor mo? Kanino mo namana? Saan ang galing? Bakit ka? Actually, both of them. Pero si Papa, pinaka, nakikita kong, palabiro Mukhang nadali po kayo, tita, sa sa mga jokes ni Tito, Oo. Kasi Tito talaga ang komedyante sa inyo. Si Papa. Ayun nga, paano naman yung kunyari, syempre alam ko bilang serious musician ka, may ginagawa ka rin mga serious music Yes. Paano mo hinahandle yung fact na, yun nga, syempre pag serious music, panigurado, sa atin, siniseryoso rin natin yun, di ba? Paano mo hinahandle na, yun nga, nagkakataon na mas nag-viral talaga yung comedic? Though pareho mo naman pinag-effortan. Pero syempre, di ba, minsan gusto rin natin ma-recognize, yung mga seryoso ko namang trabaho naman yung pansinin nyo, di ba? Yung ganun. Kaya nga ang ginagawa ko, ganun mix of comedic and also showcase ko rin yung talent ko in music dahil para makita din nila na talagang musician talaga ako. At the same time, do sa algorithm, minsan kinakabit ko sa YouTube, di ba? Sa YouTube, tapos makita agad nila ang sarap mabuhay, makita nila yung tunay. Minsan, ganun talaga dahil Pero the good thing about it is pag nag-viral naman yung at least kahit paano nabubuhat din yung nabubuhat din yung mga originals. Diba? Like yung for example sa Bawal Lumabas, nung nag-viral yun, nilagay ko doon yung aking Spotify. So, yun, tumaas yung aking listeners sa Spotify. So, naging na siya ngayon, 40,000 plays na sa Spotify. So nakakatulong naman din siya. Pero hopefully in the near future na makita din nila talaga yung yun nga, artistry, Pero if I may ask, ano bang identity yung gusto mo talaga ma-build sa industry, parang gano'n? Actually, as a musician. Well, ako ang gusto ko lang i-build mostly mga tawag dito. Like for example, ang gusto ko lang i-build na community dito yung mostly yung mga madla lang naman. I mean identity. Identity. Well, ang identity ko dito, kahit ako mismo pwede naman. Yung identity ko na palabiro ako, pero like, siguro parang Bruno Mars. Ayun nga, Parang gano'n yung gusto kong vision talaga. Actually, nakikita ko nga sa'yo, parang kang Jacob Collier na komedyante.
Comedic. Pero ano naman, kung punta tayo sa comedic na kasi ngayon nga, I mean, serious musician ka, at the same time do comedy. Hindi ka naman natatakot na ma-brand ka as comedian instead of musician na kasi maraming tao na nakaka-appreciate sila ng music pero hindi nila gets yung level of musicianship mo. Hindi ka naman natatakot na ma-brand ka as more of a comedian than a musician. O wala ka nang pakialam sa kung ano wala na iniisip akong pakialam, pero yun talaga dapat, no? Pero mas pipiliin ko pa rin ang music syempre dahil doon ako nag-effort talaga eh. Yun talaga yung ginagawa ko all of my life actually. So ano naman tayo? Punta naman tayo sa medyo labas ng onti sa music. Para sa'yo, medyo lalim lang tayo kasi since artist tayo and we create things. Para sa'yo, ano ba ang meaning ng buhay? Nako. Ano ba nga, itong mga tanong na to, ito yung medyo naman may ako dito, palaisipan to eh. Oh. Para sa akin ang buhay there's a lot of parang fluctuations sa buhay diba? You go up, and then you go down, diba? Laging sinasabi sa akin ni mother ko na, yan, kung ano yun nandyan, deal with it. Yun. Yun na yung ginagawa ko nga sa buhay. Anong buhay para sa akin? Well, cherish yung na yun. Yung present moment. No? Present moment na yun. Cherish the moment and yun, go with the flow. Tsaka lumalabas din yun sa kanta niya. Ang sarap mabuhay. Yeah. Ang positive niya kahit yung mga tropa ko gusto yung message ng kanta. Simple lang pero sarap. Parang walang heartbreak, walang talagang sarap lang mabuhay. Tsaka yun nga, no? Tsaka yung kung ano lang yung binibigay sa'yo ng mundo, kailangan mo lang mag-i-deal talaga. You have to. And syempre, yun nga, at yung mga nakapaligid sa'yo, syempre, dapat, marami iba. Yung iba dyan, syempre, hindi naman lahat nakaayon sa'yo, di ba? Yung iba dyan, alam mo na, di ba? So, hayaan mo na lang sila. Ganun talaga ang Yun na yung parang envision ko ever since nung nag-20s ako. Hayaan ko na lang sila. Ganun talaga diba? Saka pag nagpakatotoo ka lang, mas marami magmamahal sa'yo. Yeah. Diba? Pag nagpakatotoo ka lang sa sarili mo, mas marami magmamahal sa'yo. Punta naman tayo sa kung yun yung pinakamagandang natutunan mo kay tita. Ano yung pinakamagandang natutunan mo sa papa mo naman? Sa papa ko naman, niya isa yung yung contribution niya dahil yung yung tawag dito, yung sacrifices niya nung bata siya. Kasi si father ko, maagang nawala ng magulang. And kaya sobrang siguro talagang sinusuportahan ako ever since. Kita nga po namin. So, laging kinikwento niya sa akin yung mga buhay niya noon bago siya magbanda. Maraming trabaho si Papa na alam like nagkakarpentero, nag-shoe-shine ng sapatos, nagbebenta ng tinapay, ganon. So, maraming mga So, ang binibigay sa akin na advice si Papa is napakaswerte mo anak dahil Ayun, nasusuportahan ka namin. Dahil kung sa panahon namin, di ba? Hindi ka basta sinusupport ng auntie mo dahil yung mga kamag-anak mo dahil nagsiselo sa'yo, ito ganyan. Ikaw, dahil kaya nga lagi kaming nakatutok sa'yo dahil mahal na mahal ka namin. Yun yung, lagi kong inaano sa isip ko yun na, syempre, dahil mahal ako ni Papa. Punta naman tayo sa, ano naman yung mga struggles mo bilang isang musikero? Ito, magandang tanong yan kasi, ang struggles ko as a musician, is yung, syempre, broke. Number one, problema na lahat. Broke. Actually, lahat ng musikero tinanong ko yan. Lahat naman broke tayo. Broke tayo. Dahil, lalo na pag, as an artist, syempre, lalo na independent ako. Ako lahat gumagawa ng production, whatsoever. So, yun. Syempre, pag broke ka, dahil matagal ang process, kung meron lang, di ba? Marami lang pondo, sarap lang gumawa ng production. Yan din ang struggle ko. Yun ang struggle talaga. That's, at the same time, syempre, wala akong tawag dito.
yun nga, hindi mabilis yung, yung work, di ba? Yun, broke. Pangalawa, ano pa bang struggle ng isang musician? Siyempre, yung, tawag dito, yung mga nagbo-book sa'yo ng iba't ibang event na alam mo yan, mother na. Kasi siya madalas nakikipag-usap sa mga ganyan. Manager, habo. Mga ano? Yung mga kliyenta na ganito, ganyan. Yung mga exposure. Oo, yung mga ganito. Exposure ang bayad. Oo. Oo, may mga ganun dahil lalo na kung malakihan yung nag-produce nung event na yun, 'di ba? Bakit yung mga ganun na problem like yung mga nasa-scam yung mga musicians, isa pa yun. Daming ganun. Yung mga nasa-scam na tapos yung tipong within the day bigla mo silang ipa-pull out or hindi mo sila pa-perform sa on stage, parang ganun. So yun lang yung struggle na naranasan ko rin noon. Punta naman tayo na kasi ito lagi ko rin tinatanong sa mga artists tsaka musicians na giguest ko. Kadalasan kasi tayo mga artists, mga sensitive people tayo, di ba? Yes. Kaya rin tayo madalas introvert. kaya tayo nakakagawa ng iba't ibang bagay kasi dami nating nare-receive na emotion sa paligid eh. Kung matanong ko lang, halos lahat nga ng mga artists na kausap ko, meron ganito, yung dark way ba? Yung kumbaga yung parang medyo dark part ng psyche mo or ng emotions mo na rason mo kung bakit ka nagpupursige sa music. Para kunyari, yung isang kilala, nabubuli siya nung bata siya. Kaya parang gusto niyang patunayan na meron akong something na ganito. So ikaw, may mga ganun ka bang pinaghuhugutan mo sa music? Kasi maraming komedyante na magaling sila magpatawa pero 'di ba may mga hugot sila sa buhay nila na parang Actually, ako music na lang actually yung ang source of income ko. Oo. Dahil kaya kailangan kong mag-gig, kailangan kong dahil yun din ng dahilan kung bakit ako nakakabili ng mga equipment ko sa studio. Pag may tip, sige, ipon. Yun din ang dahilan kung bakit ako nakapagpundar ng car ko. First car ko nung 19 ako. Ayun, ang hugot ko dahil isang dahilan kung bakit naging musician din ako dahil yun kung saan ka magaling, sabi nga ng iba, kung saan ka marunong doon ka pursige mo yan. Pero wala ka namang pain or parang dark, parang struggle dati na parang ninyong hinuhugot mo kung bakit? Parang na lang. Wala, so far wala naman ako masyadong hindi naman ako masyadong madrama sa buhay. Pero wala naman akong Minamanifest mo yung buhay, yung ang sarap pa buhay, no? Para masayahing tao ka lang talaga, no? Kasi marami yung kailan mga artist, doon sa Tiny Bar, yung mga medyo malungkuting mga tao. Yung may mga times na nalungkot ako, like for example, yung dahil yun nga, noon kasi sabi ko nga kanina, 'di ba, gusto ko sumikat ganyan. Dahil yung Tunay, kung yung album ko na Tunay, nirelease ko nung before bawal lumabas. A month before. Right before bawal lumabas. Sabi ko, release ko lang to, bahala na kasi kahit walang makinig niya, ganyan. Kasi pinag-effortan ko rin yung album na yun. Tawag dito, ginawa ko na lang yan para for history na lang. Para may ambag lang ako sa OPM. At least nandyan, pero sabi ko nga noon bahala na, baka last album ko na yan. Dahil parang syempre parang nawalan din ako ng gana at the same time nung pandemic dahil nawalan ng gig. Yun nga, no? Nawalan, parang hindi mo alam kung ano yung uncertainty. Uncertainty talaga. So, nalugi negosyo ko nun. Ano kaya ang mangyayari sa mga susunod na buwan, di ba? So, sige. Siguro dahil dun sa sa pandemic nagkaroon ng liwanag sa akin na ito dapat gawin ko. Doon na nagbukas yung alam mo yun, you should get out of the box. Dapat wag ka na maging mahiyain, ilabas mo yung ikaw talaga na yun na yun. Totoo yun. Sa akin ganun din. Unang beses ako nag-produce at nag-release ng mga original songs ko nung pandemic kasi parang
ano na pwede na matapos. Like, hindi ko alam kung kailan ako mabubuhay pa eh. Like, yung gusto kong gawin ko na. Parang survival eh, diba? So, parang di mo alam talaga. Kaya mag-all in ka na. Kaya anong discard ang gagawin ko? Diba? Di gagawa. Doon din ako nagkaroon ng time na Actually, may magandang naging yung pandemic. Magandang na naidulot ng pandemic dahil doon ako nagkaroon ng time lalo na i-focus ko yung social media ko, yung mga SOCMED page ko, dumami na, ganyan. Then yun, isip na ako na kung ano-ano. Then, that's it. Ang galing na yung kahit yung kumbaga yung na-reach mong success ngayon, nanggaling din sa munang medyo depressive fight, no? Depressive din kasi, di ba, may mga kaibigan nga, nung nagsisimula ako sa YouTube, pag inaalok mo yung mga kaibigan mo, kuwari, bro, paano naman, pa-subscribe naman, ganyan. Di mo alam kung nakapag-subscribe na yung mga yan o hindi, di ba? Tapos, nakastack lang siya sa 300 subscribers. Ano yun, ilang taon yun before bawal lumabas. So, ayun. Nakakatawa. Ano naman yung mga further goals mo pa as a musician ngayon? Ang goals ko ngayon, actually next year, so hopefully, ayan, ang mga activities ko, actually, yung Ang Sarap Mabuhay, magiging album siya. So, puro originals din? Puro originals. Wow. Actually, nag-release na ako ng bagong single na karang yung Sayaw Na. Sayaw Na. So, although wala pong music video yon kasi single. Aabangan ko yung music video na. Medyo pag-iisipan pa yung music video yan. So, another creative thinking na naman dyan. So, yun. Around siguro 2025, hopefully matapos yung album. Then, then ready to ikot-ikot na. Yan. Tour na, ganun ba? Hopefully. Ganda nun. Bro, punta na tayo sa last question. Yeah. Bro, maraming salamat sa pagpapaunlak nyo dito talaga. Napakasaya namin. Thank you so much, brother. Natanong na namin yung mga gusto namin itanong pa natin dahil sobrang idol talaga. Actually, dami pa natin pag-uusapan pero... Pero pwede kang bumalik dito, bro. Next time, marami pa tayong... Mag-deep dive tayo sa music. Yeah. Ito naman, last question ko na. Paano mo naman gusto maalala ng mga tao? Ito, mahirap na question yun eh. Pero sana, gusto ko sana maalala nila yung artistry ko talaga. Actually, yun talaga yun. Yung as an artist, yung mga original songs ko. Kung ano yung message nun para sa kanila. At paano sila na-i-inspire, paano sila nakaka-relate sa bawat mga kanta na ginagawa namin. Yun lang. Bro, tapusin na natin dito. Maraming salamat sa pagpunta mo. Talagang balik ka dito, magkwentuhan pa tayo next time. Yes, oo. Ayun nga pala, baka may mga gusto kayo promote na gig. Syempre, this coming December 20th sa Moe's. Ayan, marami ako makakasama. Christmas party ng Moe's. So, ayan, December 20th. Ayan, check it out. Yun muna kayo sana. Okay. Yun muna. Bro, maraming salamat. I-plug mo pala yung mga social media mo. Ayan, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ayan, Joperreal. Ayan, JOPPERRIL. And you can follow me pati na rin sa Facebook, TikTok, Instagram. Ayan. So, ayan, Joperreal. Ayan, Spotify. Ayan, JOPPERRIL. Joperreal. Kasi spell ko yung pangalan ko dahil minsan nila. Sino yung Joperreal? Joperreal po. Yan. Yan. Trivia lang. Fun fact. Share ko lang din. Yung Joperreal ay pinagsama ng pangalan ng parents ko. Ayan. Joper. Ayan. Di ko na sasabihin ko ba? Oo, sabihin mo. Sabihin ko. Ayan. Si mama ko ay ang pangalan ni mama ay Josefina. And si papa ay Perfecto. So, Joper. Ayun. So, yan. Tapos yung real is because pinanganak ako ng April. 21. April 21. So, which is dun din na same date na nirelease yung Tunay. Birthday ko. Birthday mo rin yun. Bro, maraming salamat. Thank you so much for having me. Maraming salamat.